glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinadakila, sinasamba, ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan, sa iyong gabay at pagbuhay. Salamat po sa pahiram ng buhay, at salamat sa lahat ng pagpapalang aming tinatamasa. Diyos, sa gabi ito, dahil po namin ikaw ang siyang marusap at kumilos ng may kalakasan. Maghali ka po sa aming mga buhay, sa aming puso ay patuloy kang manahan, at dalayan po ang mabuting balita na ating pagsasalunan. Nawa po ito'y sundan ng iyong kadatiman at pagbalaghan. Mangyari po ang nais mo, at dalayan kong patuloy na kami gamitin mightily, bold and powerfully. Kasama po ang iyong mga awit. Umaasa kami, Panginoon, may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. Oh
Yung puti pa. Okay. Tapos yung level, alisin mo para kung may level dyan. Level. Okay. O, di maganda yung boses ko. Palapakan po natin ang Diyos. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Grabe yung palakpak nun sa Diyos. Sabihin, grabe ang papuri ko sa Diyos. Dahil welcome kita, banal na Espiritu. Luke chapter 6, verse 17, and then John 20 up to 26. Lucas, kabanata 6, talata 17, then verse 20 to 26. Pagbaba ni Jesus, kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad. Kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem, ang tagabayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Pinagpala kayong mga dukha, sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatanos ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Pinagpala kayo kung dahil sa iyong pagsunod sa anak ng tao, ay kinapuputan kayo, pinagtatakuyan, at ilalait ng mga tao, at pinaparatahan kayo ng masasama. Magana kayo at lumukso sa tuwa, kung gayon ang mangyayari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa sa kanila ng mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahaba-haba kayong mga mayayaman ngayon, sapagkat natatamasan na ninyo ang kaginhawaan. Kahaba-haba kayong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Kahaba-haba kayong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalawhati at magsisutangis. Kahaba-haba kayo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat kayo din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ang Panginoon. At ang prayer request, meron ba kayong prayer request? May naman ba yan? Na paghasik. Sabi ng Panginoon, makinig kayo, ang naghahasik daw ng kukunti ay mag-aari ng kukunti. Ang naghahasik ng marami ay mag-aari ng marami. Sabi ng Panginoon, ang bawat isa ay dapat magbigay na hindi napipilitan, kundi bukal sa kalooban. Amen. Kahit malaki yan at hindi mamukal sa puso, hindi malulugod ang Diyos. Yung babae balo pinagkutan ng Diyos, yung mga Sprite at Paris at mga Hudyo, nagbigay ng malalaki, hindi pinagkutan. Amen. Kaya gawin natin kahit anong babae balo, maliit man, pero bukal sa kalooban. Umawi ka kayo, love is something that you give away. Taas mo na pala yan. Maraming Diyos, mas masanong po ang mga prayer request nito at talunin mo ng imalat pagpapala. Hinahatin po namin, Panginoon, ang aming lahat. Ang aming mga kaibigan ay answered prayer. Lord, lahat ng aming alay at tandog tulad ng iyong pangako, ibabalik mo ng siksik, hindi ka tumaapaw. Kaya naman kami magpapasalamat na sa iyo sa aming pag-awit ng labis something that you give away. Saya
natin si Lord. Mapalap pa kayo para anong lungkot ito. Kasi may prayer meeting na rin ito ang lugar. Nasa gitna, living na. Kung mga lagyan na ng ano yung mga alta. Yung alam mo lang na mga tapos nasa gitna, ikabi-kabila, kung ba yun, ang ganun ko. Kaya parang palikot ka na kayo, parang luwag. Kaya taas ang kamay, taas po ang kamay, at dahan-dahan ang pauso. Dahan-dahan sa akin ko. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Napagdami po hindi sumagot. Sa misa, sa mga misa, mayroong Christmas song, at ito po yung hintayan Diyos yung pagtugon natin. Kasi tayo tumutugon, nakikiisa tayo. Kapag hindi tayo tumutugon, at nasa kalasip tayo, hindi makaisa. Kailangan tayo po ang united, nag-unite sa Espiritu ng Diyos. Kaya sayang po pag hindi kayo tumugon, baka umuwi kayo dahil sa rin yung sakit nyo. At wala yung pagpapala. Kaya ako pausap. Kaya ulitin ko po ang pagbati, magandang gabi po sa inyong lahat. Dahil kayo lahat ay sumagot, answer prayer kayo. Amen. Sige ang Panginoon. Ang topic ko po ay blessed the life in Christ. Kapanan ang mga namumuhay sa buhay na tulad ng kay Kristo. Life in Christ. Diba? Lahat dapat ay namumuhay yung buhay na bigay ni Kristo, pahirap ni Kristo. Sabi na John 14:6, I am the way, the truth, and wala ako kausap. Sabi ni Jesus sa John 14:6, I am the way, the truth, and nandari tayo mga protestante, mga memorize sila ang pipilihan. So, si Kristo po yung ating buhay. Si Jesus ang ating life. Kaya nga po, mapalas yung mga ang taglay na buhay ay life in Christ. Kita po. Ayun. Ang pagkakasaya, no? Kaya umiinit kayo. Ibang tagal na nakapagtaka kasi kayo. Ang ganda-ganda sa gitna, at hindi kayo sa gitna. Ang pwede naman doon na kung tayo nagtitig sa gitna. At hindi naman ako punta rito eh, para ako nakikinig eh. Kaya sila lang, sundan na yung alta. Nandun yung tabernacle. Bakit kaya nga, makakakituman ako. Kaya life in Christ. Sabihin nyo, life in Christ. Kasi po, kapag ang buhay natin ay yung buhay na hirap na bigay ni Kristo, hirap natin sa Kanya, mag-iinyo ka eh. Diba? Kasi po ito pinamagin na gospel, according to St. Luke, ang famous po dito yung according to St. Matthew. At yung po ay pinreach o pahayag ni Kristo, unang-una sa mga alagad niya, na pinamagatang beatitude o beatitude. Kasi gusto ng Panginoon, lahat ng nagtataglay ng buhay na mula sa Kanya ay maganda ang attitude, ang ugali. Eh, kumusta na kaya po ang inyong buhay bilang taglay ng buhay na hirap kay Kristo? Maganda po ba yung ugali natin? Okay po ba yung ating mga karakter, ugali, attitude? Diba yun po? Pansinin niyo po. Sila po unang tinawag mga disciples. The word disciple came from the root word discipline. Ang ibig sabihin ng disciples, followers of Christ. Bago sila naging apostol, dumaan sa disciple. And disciple
Kaya hindi naman sa prayer, kapag hindi tama ang address nyo, kung sino at saan kayo nagdadasal, eh baka hindi nyo nakakarating. Because the right prayer and the prayer that unlock the door of heaven is the prayer addressed to the Father in the name of Jesus Christ of Nazareth by the power of the Holy Spirit. Tatlo lang yung pamilya. Tatlo lang po yung pamilya ako sa mga. Ang dami nyo, walang mga amen. Amen po ba? Yun. Kaya sabi ng Panginoon, kung nais yung pagpalain, humingi kayo sa Kanya. Kay sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Humingi tayo sa Ama, sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Gospel according to St. John, hanggang ngayon ay wala pa kayong hinihingi sa aking pangalan. Eh, kanino kaya humingi pangalan? Baka kay Buddha. Alam natin yung teaching ni Buddha, no? Teaching ni Buddha, pa ikaw ay masamang ginagawa, karma. Tawag doon sa ating Kristiyano, consequences. Ano yung ating aanihin? What you sow is what you reap. Kung ano ang inasip mo, yung aanihin mo. Kaya mahalaga yung sabi ng Panginoon, yung golden rule na tinatawag, kailangan kung ano yung nais mong gawin sa iyo, yun din ang dapat mong gawin sa iba. Purihin ang Panginoon. Yun ang mga tao nagtataglay ng life in Christ. Buhay ni Kristo. Yung kung di attitude, yung po yung nais na inaasahan ng Diyos na maging tayo. Blessed. Tinawag na blessed yung may attitude, mga mapapala. Kasi yung natin ito. Sumapalat ko. Sabi ko rito, the blessing pronounced, yung pagpapala, yung biyaya na binayad ni Kristo. The blessing pronounced by Jesus Christ in the Sermon on the Mount, on those whose lives exhibit, nakahandog, nakaaral, exhibit particularly the characteristic or the qualities, yung katangian. Kasi dapat nakikita sa atin yung katangian ng taong na kay Kristo. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, Ikalawang Korinto, Kabanata 5, Talata 17. If anyone is in, sabi niyo in, if anyone is in, ibig sabihin ng in, pumasok ka. Nasa loob ka, wala ka sa labas. If anyone is in Christ, he is a new creation, nagbabago. He is a new creation, the old has gone. Ang lumang buhay ay nawawala. And the new has come. Yung bago ay sumasa. Yung bago ay nasa sa atin. At yun yung buhay ni Kristo. Mahina. Kaya sabi po ng banal na kasulatan, sa unang-unang sinabi, pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Hindi pwede sabihin ito, tayong mga poor, mga dukha, ay gusto ng Diyos na magpakadukha, hindi ka ng buhay
kundi ang Diyos. Kailangan pala nung may coach para pumalampak ka ng coach ka para pumalampak. Coaching. Pag-ibig, pagkalaga muna, wala pa kalampak. Wala na. Yung expression mo dapat, you express what you feel from the Lord. Ano ba yung naranasan mo? You express na enjoy mo yung presensya ng Diyos. Kaya ka pumalakpak, kaya ka sumasayaw, kaya ka nagpupuri, kaya ka umiinda, kaya ka umaawit because you are blessed. Kapag pinagpala ang blessed ni God, hindi na kailangan utusan pa. Mayroong initiative, may kusa sapagkat ang nagpupudyok sa kanyang gawin yun ay yung Spirit ni God na nasa puso natin. So, blessed are the poor in spirit. Kapalad ang mga taong aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Sa Gospel according to St. Matthew, ito po yung famous, ito yung madalas na nakikita natin, Matthew chapter 5. Sabi po roon, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Bakit? Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Pag ang tao ang Diyos talaga ang inaasahan, hindi yung sa libutan, maraming tao po ngayon, taglay yung Spirit ni God, taglay yung buhay ni Kristo, kasi isa lang naman yung buhay na yun, si Kristo yun, pero hindi yung Diyos ang inaasahan. Loto, weten, anak ng mundo, yung offer ng worthiness ng sanlibutan. Ang dami po ngayon sa social media, ginagawa mo lang makapagsusubal ka na sa bahay mo. Pag hindi mo kinain ang anak mo, maaaring nandun sa kwarto yung nagkukulong kung ano ang ginagawa nila. Kasi ang dami pong temptation, ang dami pong ano ng sanlibutan. Pero ang sabi dito sa ating po, blessed, blessed, yung mapalad, yung namumuhay, taglay ang buhay ni Kristo. Blessed those people, sila mga tao na taglay ang buhay na bigay ni Kristo. Sabi ron, blessed are the poor in spirit, for they will see God. Makikita nila ang Diyos. Isipin ko, bakit pinagpala? Sabi ron, wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Hindi umasa sa sugal, hindi umasa sa weapon, hindi umasa sa ano ng mundo, sa 5-6, kung ano mang gawa ng sanlibutan. Tanging umaasa sa Diyos na. Ako dati gano'n, nagpapakaya ako dati ng weapon sa Quezon. Nakamag-anak ko yung nagbubula-bula na. Pero tingnan po, mula nung ako gumawa ng gano'n, wala, hindi man ako tumama. At may mga taong tumakama, pero nauubos din sa wala.
kalulaan. Yes. Dahil ngayon nakalaan ang buhay natin para kay Kristo. Ang buhay natin ay nakalaan para kay Kristo. We accept the mission from Christ when we were baptized. Nung tayo binyagan, Jesus imparted to us His mission that we need to continue. Ipagpatuloy natin ang mission ni Kristo. Yung magpalaganap ng mabuting balita, hindi yung magpalaganap ng siraan. Ang election ngayon puro siraan. Ano ang papel natin? We need to pray for them. Siraan dito, siraan doon. Nalalaso ng confession ang isipan ng mga kabataan, ang confession ng isipan natin. Sabi ng Diyos, mag-iba na kayo. Magbago ng isip. That we need our mind to be synchronized. Nakatuon lamang. Synchronized to our Lord Jesus Christ. Hebrews chapter 11 verse 2. Ituon ninyo anya ang inyong paningin kay Jesus. And that is not our physical eye, kundi yung spiritual eye natin, yung pananampalataya natin sa Diyos ay nakatuon lamang kay Jesus. Para tayo amen niyo. Para tayo amen na pipilitan na. Walang joy. Pakipag-awit yung isang parang joy, walang kumain, walang kasi kaya we enjoy serving God. Yung nai-enjoy natin yung paglilingkod sa Diyos. Ha? Imang ako, yung oras ng paglilingkod, sabik ako, dumating na agad yung mga rest at Sabado. Because I enjoy serving the Lord. Ang hina. Grabe. Ulihin po natin ang pagkakasal. Hindi po gusto ng Panginoon na tayo maghirap. Baka yung literal na sinulat nyo dito, sinabi ito, na mapalad ang mga pinagpala kayong mga lukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. At tinutukoy po doon yung lukha sa Espiritu ng sanlibutan. Poor in the spirit of worthiness. Ibig sabihin wala ka nun at mayaman ka naman sa Espiritu ni Kristo. Pag tayo mayaman sa sanlibutan, hindi makakilos ang Diyos sa buhay natin. Hadlang yun, malakit yun. Kaya tayo, pag makamundo tayo, makasalimutan tulad ko nun, ay ang hirap ng buhay. Pero nung makipag-isa ako kay Kristo doon sa 2 Corinthians 5:17, dahil sino man tao nakipag-isa kay Kristo, isa ng bago nila. Dati ko ako mahilig sa beer house. Ang beer house ko lang sa Cubao ay Alipangpang Road. Anak ko doon. Sa ilalim ko ng tulay ng farmers yung dati, kaplagi pa doon sa pagkagawa na naging bus station na. Sabi ko, sa farmers dati, alam niyo bro, doon po ako. Kasi yung opisina namin, sa insurance, sa panaginton din dito sa may farmers. Ako yung isa doon sa naging insurance. Kasama ko yung mga kasamahan ko sa insurance. Mahilig kami doon. Kami po, yung mga kasamahan ko biglang tumakas. Ang nakilang babayaran. Ako ang tinunting tumatakas yun. Pero, nakabuli kami. Kasi po, mahilig kami sa kamunduhan. Awit yung makamundo, dasingan, di namin iniisip, at di pa namin alam nun na ang templo ng Espiritu Santo ay ang ating katawan. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 16, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nananahan sa inyo? Parurusahan ng Diyos at sino mang magwasak na yan. At paano nawawasak ang templo ng Diyos na ating katawan sa pamamagitan ng bisyo ginagawa namin? Sa pamamagitan ng sigarilyo,
Binawasak natin. Ano ba ang effect ng wine? Ano ba ang effect ng sigarilyo? Ano ba ang effect ng mga vices natin noon? Sakit, karamdaman. Kaya ako nagkasakit doon. Nagka-ulcer ako ng hepatitis, nagka-ispat yung baga ko. Nagkaroon po ako ng enlargement of the heart, ng rheumatic heart disease, ang katauhan may bara. Salamat na lang po, nakilala ko siya. The God that healed thee, Exodus 15 verse 26, I am the God that healed thee. At mula na makilala ko siya, tanggapin ko siya. Lahat ng sakit ko'y pinagaling ng Panginoon. Ako yung para si Pangito na sabi mga kasamahan ko, kaibigan, mga kapatid ko, sa mula kinala, ng paper na dyan, patay ka na. Salamat naman ka ako, hindi pumerma. Kung pumerma at nabigyan ng 1 milyon, baka pumerma yung mulakin. Diba? Kung pumerma yung mulakin, inahalagahan yung binigay ng daan para lang makaperma, ay kailangan ako. Wala akong pinagtatabangan. Wala akong pinagtatabangan. Totoo po yun. Sabi kasabihan noon, sa mulakin na lang ang litter naman sa'yo, patay ka na. Thank God. Hindi ko merma, kasi kung pumerma yung mulakin yun, patay na ako. At nang ako'y pagaling ng Panginoon, bumalik yung magandang katawan ko. At unti-unti iniangat ng Panginoon ang buhay kong aba at squatter, pinagpala ng Panginoon. Kaya kapalan ko yung tayo dukha sa Espiritu ng sanlibutan. Yung tayo dukha na hindi tayo nakikisang-ayon sa takbo ng mundo. Yung tayo dukha na hindi nakikisama sa mga maling barkada. Na tayo dukha na hindi natin sinasangayunan ang ating nakikitang masama na alok ng social media. Dahil kung tayo nakikisama, tayo ayon doon. Yun yung mayamang kasalibutan sa kapupunta sa impyerno. Naalala ko may namatay po ng politiko. Nabalik tayo. Nabalik tayo po. 30 minutes pa ako. 30 mag-revision order ko. So, namatay po yung politiko, bro. Nabalik tayo. Hindi kayo nakilakay. At nung namatay, nakaharap niya San Pedro. Sabi ni San Pedro, anong gusto mo? Gusto niya sa langit? Hindi pwede. Kailangan bumoto ka muna. Mamimili ka because ang pagbuto ay pagpili kung saan mo gusto. Hindi mo dapat ipagingay kung sino yung buboto mo. Ikaw lang dapat ang nakakaalam nun at ang Diyos. So sabi ni San Pedro, kailangan bumoto ka muna. You need to choose letter I or letter L. Mamimili ka dyan letter I at letter L. So pinindot niya letter I para pumunta muna doon. So, nakagabi siya sa taas, pinindot siya parang pinindot. Nakagabi. Kung tignan, parang ang saya. Alam na alam niya, pamilya siya sa mga awitin, sa pagkunan ng awitin natin. Ay! Si Pagiging mata. Si Pagiging mata. At talaga naman, yun ang kanyang awitin, ganda-ganda siya. At alam nyo, pag tumas ng elevator, na-amaze talaga siya. Sa pagkakang bumugat ko ay isang napakagandang yung golf course. Alam yung golf course, di ba? Yung mga laruan na mayaman, may mga pera. At nakita niya doon lahat ng kanyang kakasamahan. At mga kaibigan naglalaro ng golf. Sabi niya sa isip-isip niya, siguro ito lang ako pinili. Ito lang ang bubuo. Letter I. Kaso kailangan tingnan niya sa letter L.
aakyat, di niya kanilya yung mga minuto. Kaya parang lungkot na lungkot siya. Sa paghabang dumating doon, tinig na tinig niya, ang lakas ka ng sigawan, pero di siya pamigyan, sapagkat ang sinig ko ay, Hallelujah! 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 Kaya nandiyo, mga kantang yan, di ko maalam niya. At pagbukas ng pinto, siyang bukod naman ako kakakamay, ay umiiyak kamay, dahil kumakaawit sila ng pagkakas sa Diyos. Belas-belas sila umiiyak sila naman ang alam ko pa. Sabi niya sa isip niya, nakapag-design na ako. Letter I na lang. Kaya pumunta siya muli kay San Pedro. Kumalap kay San Pedro. At ang sabi ni San Pedro, ano? Pinapili ka na. Sabi mo, San Pedro, sana po, huwag mo ito makarating sa Panginoon. Kasi napili ko, sabi niya, sige, that's your choice. Hindi ka na pinipili kung sino ipupunto mo. That's your choice. Yan ang pinili mo. Kaya sabi niya, bago ka umalis at pumunta doon, lalagyan kita ng invisible gift. Ilagyan ng nabili para hindi mabawi. Kaya, nung nalagyan ako, sa bumoto, kumalik na siya sa little town. Pagpindot niya, aba, nagulat siya. Bakit tila painit ng painit? Painit ng painit? Painit ng painit? At pagbukas, malaking apoy ng kanyang mga katawan ay natutok para may buhay pa rin. At sinalubong siya sa kanyang isang, welcome to my kingdom. Nagreklamo siya. Yung mga tao wala sa buhay ni Kristo, reklamo ito. Yung mga tao wala ang buhay ni Kristo, lahat ang daming akibat. Ang daming mga sinasabi. Kaya sabi ni Satanas, sabi ni ng tao na namatay, bakit naman ganun Satanas? Ako nagagalan mo na? Mga ako pumunta rito, bakit naman nagagaling mo na? Sabi ni Satanas, nung pumunta ka rito, campaign period yun. Nangangampanya pa lang kami. Kasi hindi naman kumakaga. Si Satanas nangangampanya. Baka madala kayo doon, ibuto nyo later ay, impyerno yun. Ibuto nyo later langit. Heaven. At pag nakarating ka sa heaven, yun ang sabi ng banal na kasulatan, ang bahalan ang mga aba na wala ng inasahan, kundi ang Diyos, sapagkat makikita nila ang Panginoon. Makakasama nila ang Diyos! Amen! Ayun po ang ng Panginoon! Yun yung choose. Piliin mo, sino ba pipiliin mo? Si Lord o Satanas? Sino pipiliin mo? Si Jesus, pagsamba dito sa gawain, pagsamba tuwing para na linggo ng misa, o pagsusugal? Sabi nung nagsusugal sa sabong, may Kristo rin naman doon eh. May Kristo rin naman doon eh. Ibang Kristo yun. Tandaan na maraming peke ng Kristo. Kaya nga, sinasabi ng Biblia, Jesus Christ of Nazareth. Kasi maraming Kristo. Hindi lahat po ng Kristo ay ang Diyos natin. Ang tunay na Kristo ay ang nag-alay ng buhay para sa atin. Ito yung Diyos unang umirig sa atin. Heart Day. Happy Heart Day. Sabihin nyo, Happy Heart
Lalo niya, nakakamiss yung ibang mga sumasang na ang sinabi natin, pagtugan niya. Sabi natin, ikaw ang unang mystery. Ang mystery Pascua na ilalay ang lahat-lahat. Inibigyan tayo lahat. Hindi tayo itinakwil. Minahal niya tayo. Maging kapintasan. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat ay makasalanan. Lahat ay nagkasala. Pero sa kabila na tayo lahat ay makasalanan, inibig pa rin tayo. Ama, patawarin mo po sila. Patawarin mo po kami sa aming lihim at patulit-ulit na pagkakasa. Lahat po kayo may lihim. Lihim sa asawa mo, lihim sa mga anak mo, at patulit-ulit natin ginagawa. Sabi ni San Palasari, Ama, patawarin mo po kami sa aming lihim at paulit-ulit na pagkakasa. Kaya nang nakakalam doon kung ano yung lihim nyo at paulit-ulit yung pagkakasa. Ikinonfess ko po. Kasi hanggang hindi natin ipinapahayag ang ating kasalanan at hindi tayo humingi ng tawad at nagpapatawad, hindi rin tayo patatawad ng Diyos. Kalakasan ito. Diba? Ano po ba ang lihim natin? Paulit-ulit ng kasalanan? Pero po yun ang nais na mag-iwan. Kasi hanggang hindi tayo nagbalik loob, humingi ng tawad at nagpatawad, hindi natin magagawa itong sinasabi ito na mahala ang mga ama na walang inaasahan kundi ang Diyos. Nagagawa po natin na hindi tayo sumang-ayon sa liputan kung tayo ay nagtumit ng sarili at kinalay ang buhay sa Diyos. Nag-repent ng lahat ng ating nagagawang kasalanan, ang tawag doon repentance, ay ang pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng ugali, at ginagawa araw-araw. Kung noon ang ginagawa ko ay magsugal, noon ang ginagawa ko ay pag-iinom, noon ang ginagawa ko ay panood ng board show, kung noon ang ginagawa ko ay pagkukulasyon ng mga old magazine and old film, ang hindi na, sinunod ko ng lahat ng yun. Itinakwil ko sa Satanas at tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at aking Panginoon. Halata ko yan sa malapak. Kung totoo kayo gumawa niya. Halapakan niya natin si Lord. Ipapanamalatay yung umpis sa pag-ibig, Romans 10 verse 17. Faith is coming by hearing and hearing by the Word of God. Kaya pag tao hindi marunong makinig ng salita ng Diyos, hindi nagsisimba, hindi natin sa ganitong gawain, napakababaw. Kaya pagdating ng pagsubok at problema, sa sanlibutan tumaasa. Pero pag tayo lumalalim ang pananampalataya, doon natutupad yung sinasabi dito sa Beatitude, walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Dahil ang tao may pananampalataya, nakakonekta sa Diyos,
tandaan niyo po, ang pananampalataya na kumuha sa pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. At ang pananampalataya isinasabuhay. Amen. Faith without action is dead. Si Satanas, sabi ni Santiago, sulat ni Santiago, si Satanas ay nananampalataya sa Diyos at nangangatalma. Dahil pa ang tao? Nangangatal. Natatakot na ano baka makita sila ng Diyos. Ganun po manampalataya sa Satanas. Kanya lang ang kulang kay Satanas, hindi niya sinasabuhay ang salita ng Diyos. Ganun din ang maraming Kristiyano nagsasabi na may pananampalataya din na isasabuhay ang salita ng Diyos para tayo si Satanas. Ano ang pagkakaiba ng living in faith and walking by faith? Living by faith and walking by faith. Sabi mo, tulad ng awit, walk with faith in your heart and you'll never walk alone. Ang living by faith, tinagat natin yung buhay si Kristo, diba? John 14:6, like in Christ. Sinasabuhay natin yung salita ng Diyos. Pag sinabi po, dinala po ako sa akin ang tawag na dalawang awit. Unang awit, sabi sa unang awit, ay He will carry. Bubuhatin ka ng Diyos. Sabi ko sa awit, there is no problem so to me, God cannot show me. Sabi ko sa awit na He will carry you. Kapag kakakagad tayo ng Diyos, lahat ng suliranin at problema natin, bahala ang Diyos. Because there is no problem to me, God cannot solve it. If you are carried by God, kung ikaw ay buhat-buhat ng Diyos. At doon po sa pangalawang awit sa Barunay, footprint in the sun, nakita niya, dalawang footprint sa kanya at saka doon sa Panginoon. Pero mamaya, isang set na lang ng footprint, si Kristo na lang. Nagtaka siya na saan niya sa kanya. That's the time sabi na sa awit, I will pay. Buhat ka ng Panginoon. Kapag living in Christ, kapag life in Christ, dapat buhat tayo ng Panginoon. Ako, pag nagdadrive ako, hindi ko alam yung pupuntahan ko. Minsan naliligaw ako kasi ako nagdadrive. Pero kung ako'y sumakay sa sakyan at ang pinag-drive ko si Lord, hindi ako naliligaw. Yun ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Ano ang pagkakaiba ng walking? Kapag naglalakad ka, we ask God, Lord, help me! Lord, guide me! Ikaw pa rin yung gumagawa. Ikaw pa rin, Lord, i-guide mo na ako. Eh, pwede kang maligaw. Ang daming temptation, pwede kang kumaliwa, pwede kang kumanan, pwede kang mag-detour. Yun ang walking by faith. At maraming naligaw na malingkod ng Panginoon ayon sa Biblia na hindi sila napagamit at kumilos ang Diyos sa buhay. Tayo po'y mga instrumento lang. God is the owner. We are kakiwala ang kawalan. Ang steward. We are steward, but what kind of steward we are? Good steward o bad steward? Pinagkakiwala ka ng asawa mo, dapat asasuhin mo. Your responsibility to your wife. Marami nagkakahiwalay ng mag-asawa. Bakit? May pananampalataya, pero nagkahiwalay. Bakit? Mas may time si kumpari kay kumpari. Ikaw na asawa, wala kang time sa'yo. Sometimes we neglect our responsibility. We have faith, they're living in Christ, pero sometimes nababali pa na. Papalan ang mga tao na inaasahan kundi ng Diyos. Kaya masarap po,
Ganun din po tayo dapat. Pagkamit tayo sa Diyos, huwag sa demonyo. Kaya tayo pagkamit sa demonyo, tsak ang mundo ang aasahan natin. Because the God of this world is Satan. Sabi ng 1 John chapter 5, verse 19. Pakinggan niyo po. Sabi ng Biblia. Sabi dito, 1 John chapter 5, verse 19. Mga kapatid. Sabi dito, alam natin tayo nasa Diyos. Alam natin, tayo mabalang kalagayan tayo sa Diyos. Kahit na ang buong salimutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. Ang buong salimutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. That's why Saint Paul said, do not conform any longer to the power of this world. So, ang mundo ito, ang nagahari si Satanas. Sabi ng Biblia, at kung ang ating ginagawa ay kang-ayon kay Satanas, ang Diyos mo ay si Satanas, hindi si Kristo. Sabi niya, at nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa, divine wisdom. Ang mga nagtataglay ng buhay na mula kay Kristo ay may divine wisdom, may pang-unawa, may kaalaman, may karunungan. Hindi ka pwede ba iligaw ng Diyos? At ang sabi niya, binigyan tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi sa verse 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Dahil tayo na po, siguro naman po inaunawaan niyo na ang mapala. Sino ang mapala? Mga tao na nagtataglay ng life in Christ. Yung buhay na kami kay Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Jesus is our life. Siya ang ating buhay. At kung siya ang buhay natin, we need to obey. True faith is being obedient to His word. Ang tao nagsasabing may pananampalataya sa Diyos, pero sumusuway sa Diyos, mali. Wala ka pananampalataya. Because true faith is being obedient to His word. At ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang magiging dahilan para tayo iangat at pagpalain ng ating Panginoon. Ayun ang sinabi ng sabi niya Panginoon Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Wala po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoon sa Kristo, mula po ngayon, itinatakil ko si Satanas at ang kanyang mga gawain at ang kanyang mga kampo. At mula po ngayon, aming sa lang po ako. Aasa ang buhay ko, niaari ko sa iyo. At mula ngayon, sa iyo na lamang ako magtitiwala. Taas ang pamahin. At yun na lang pamipinan ko sa Panginoon Jesus ako magtitiwala. Sabi kasi ng Holy Spirit, hindi ko lang ngayon pagiging. Hindi ko lang pagiging. Sa Panginoon Jesus tayo magtitiwala. Taas ang pamahin. Taas ang pataas ang pamahin. Taas ang pamahin.
Panginoon, ikaw ang solusyonahan ng problema. Hinahanap ko, Panginoon, na darating ang kanilang kailangan. You supply all our needs according to your riches and glory. At hinahanap namin, Panginoon, ang iyong mga promises, ang iyong mga pangako. Sabihin niyo, Panginoon Jesus, inaangkin ko na. I am healed. Magaling na ako. Inaangkin ko na. Ang problema ko, ikaw ang solusyon. Sa iyo ako lalapit lagi. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Palapakan natin siya. Kung talaga. Sabihin mo ngayon, I am healed. Sabihin mo ngayon, I am strong. Sabihin mo ngayon, I am rich. Sabihin mo ngayon, I am victorious. Yan, palapakan natin si Lord. Hindi tayo patay-patay. We are more than conqueror. No one can defeat us. We are victorious. Because God is with us. Diba? Sabi ng 1 John 4 verse 7 to 8. God is love. Diba? At ang mahalaga ay ang Panginoon ay lagi nasa atin. Okay? Kung ano ang inyong isipin at sabihin, sabi natin ng servant leader, nakasulat din po yun sa aklat ng kawikaan. Kung ano ang inyong isipin at sabihin nyo na mangyayari sa inyo. Ito lagi nasa isip nyo at sinasabi nyo lagi may sakit ka, hindi ka lalayasan ng sakit na yan. Ngayong pinalayas natin yan, paglabas mo, lagi mo sasabihin, wala kang sakit. I am good. I am strong. I am rich. Lahat. Declare it always. Wag po. Ay nasanay tayo lagi. Binabanggit mo lagi. Eh, hindi mo malayas yung sakit. Ha? Diba? Kahit pinsin mo, ay hirap na buhay. Kaya naghihirap lagi. Okay? Mayaman tayo. Kaya namin natin, because of what the Lord has done for us, and the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Amen. Palapakan natin sila. Okay? At lahat ng kailangan mo, mga panyo, asin langis, Biblia wallet, bag, passport, papeles, at lahat ng inyong nais itaas sa Lord. Sino nagnanais pagbago ang takbo ng bansang ito? Nais nyo? You know? It begins at home. It begins in you. It begins in your family. That's why family first. Pamilya muna, number 145. Okay? Tandaan niyo po yun. Kung kayo nagmamahal sa bansang ito, asikasuhin natin ang ating pamilya, dahil ang pagbabago ng baryo, pagbabago ng bayan, pagbabago ng bansa, pag nabago ang lahat ng pamilya, yan ang ating layunin. Huwag na tayo maging makasarili at iniisip natin lagi, wala nang naitulong sa akin yan, ang mahalaga, mayroon kang legacy na pagdating ng panahon, malaki na itulong mo sa bansa natin. It begins at home, it begins in us, it begins in our family. Kaya, yung responsibility natin bilang parent, ituro sa mga anak, sundin at gawin yung nararapat para sa asawa, para yung asawa ay hindi mapunta kay kumpare at kay kumare. Our responsibility is very important. Not only material, but in our biological need. Mahalaga yun. May mga occasion na dapat di mo nakakalimutan tulad ngayon, heart day, dapat di mo nakalimutan ang inyong asawa. Kahit man lang tungkos ng kangkong ay kunwaring ulak-ulak na ibibigay mo. At sabihin mo, mahal na lahat. Okay? Pagpalain po tayo ng Panginoon, lahat ng inyong dalangin po Panginoon na masmasan at dumagal ibalat pagpapala ang lahat ng aming mga daladalahan ng Panginoon, silagis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at mangyari po ang kalooban ng Panginoon sa aming mga buhay. Inaamin po namin na kami lahat ay tagumpay na. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Ibaba ang lahat ng yan, ihahagis ko ang bonus nyo, at baba nyo na po yung inyong daladalahan. Baba nyo po muna, hindi po yan lang nakakit, para malaya po kayo pumalampak ng malakas sa Panginoon. Ihahagis ko ang bonus, at sabihin ko, bawat hagis ko, Jesus, ikaw ang tunay na kayamanan ko. Ano sabihin mo? Bakit? Sabi ng Biblia, kung saan nanduroon ang iyong kayamanan,
kayamanan nandoon ang iyong puso. Kung ang kayamanan natin si Kristo, hawak ni Kristo ang puso natin. Amen. Walang sama ng loob, galit po, tinanakit. Diba yung hatred, ano? H-E-A-R-T, hatred, envy, anger, resentment, timidity. Yun ang acronym ng heart. Kaya dapat tayo ay nasa focus. Ang focus po natin, your faith, being obedient, at commitment, at tapos understanding na unawaan mo lahat ng yan, at then submissive, yung submission to Christ. That is your focus. F-O-C-U-S. Yan. Handa na kayo? Handa na kayo? Okay. May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Meron nga palang pupunta sa inyo mga taga-Batangas sa 20. Meron kami delegation. Sana punta rin po kayo sa May 1 sa Batangas. Punta rin kayo sa aming pastoral visit. Kasabay po yun ang aming anniversary. 32nd anniversary ng buong Batangas. May 1. Yan po ay dalawang pinagpipili namin venue, FTJ Arena at Lasal Arena. Yung mga po. Yung po. At kasi pupunta rin sa inyo. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ito na yung unang bolot nyo. Pangalawang bolos, ito na.